Long ago, the universe was in an uproar, somewhat similar to the one we're facing today, but infinitely worse. 100% of the world's population had been infected with a lethal virus. What virus? Find out more here with us on Let's Pray Pilipinas. Good day, everyone, and once again, welcome to Let's Pray Pilipinas. We're once again ready to start talking with our Lord, with you, mga kapaglaom. That's right, kapaglaom Pastor. Our God is there even when we forget He is. Yes. Make Him the center of our life today, mga kapaglaom. Amen. And before we start praying sa ato mga kapaglaom, let's start with bowing our heads to pray. Let us pray. Our gracious and loving God, we praise and adore your name this another wonderful time to commune with you, to worship with you. Oh Lord, thank you for allowing us, for waking us up this early part of the day Yes, Lord. to worship and to connect with you, along with our brothers and sisters who long for the answer to their longing, Yes, Lord. an answer to their worries. Oh Father, grant us forgiveness if we have done things not in accordance to your divine will. Forgive us, O Lord, and grant us a humble heart and a heart ready to receive whatever the answer to our prayer. Yes, Lord. Help us to have trust in you, to have faith in our life with you. Yes, Lord. Oh Father, we cannot do things on our own. We pray for our brothers and sisters who send their prayer request today. Grant them the assurance that somehow the answer to their prayer is in accordance to your will. Yes, Lord. Thank you, Lord, for answering our prayers. This we ask in the loving name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. Mga kapaglaom, atong kapaglaom pastor, Yes, atong good i-welcome morning. usab si kapaglaom Luel Quinto sa ato ang pag nag-uban karong adlaw mga kapaglaom. And pastor, basin doon na kay gusto ipanimbaya. Yes, atong gina-welcome ang atong mga viewers throughout the whole Philippines, ang uban, bisan sa ubang mga nasod, Yes. nag-aabot kini atong program. So, let's start reading our prayer request and the praise reports. Kapaglaom, Ma'am Giselle? Yes, kapaglaom pastor, atong pinduman nato mga kapaglaom nga we are live now din sa studio sa Cebu. Mga kapaglaom, if you're watching GSAT, we are in channel 37, and of course sa ato ang local nga antenna din sa Cebu, channel 25 mga kapaglaom. And of Yes. course, kung kamo doon ay access sa Facebook mga kapaglaom, just search Let's Pray Pilipinas. Mamahimo kay ninyo i-send inyo mga prayer request or kung doon na mo yung mga answered prayer. Yes. Palihog, magsugod na ta sa pag-send sa ito ang mga prayer requests and praise reports. Doon na tayo mga hotline numbers nga makita sa inyong TV screen. Ayaw pagdua-dua sa pag-text. Pwede po sila matawag pastor. Yes, Niining adlaw, pwede kayo nato sila makonverse sa ito ang discussion today because we have a very interesting topic. Yes. O if your prayer request is confidential, Yes. ibutang yan lang ninyo o word diha nga confidential. Yes. O sa gihapon pag-aampuan nato ni kapaglaom Giselle, pero this is just in off-air nga pag-ampo nato sa ilang mga prayer request. That's right. So, sa walay paglangan mga kapaglaom, ato ang pagabasahon ng mga prayer requests nga gipadala sa ato mga kapaglaom via text message, mobile message mga kapaglaom. Ginapaampo ni kapaglaom Jenny Kaliwag, gikan siya sa Dalangin Titay, Sambuanga del Sur, siguro ni. Yang ginapaampo mga kapaglaom si Luz Biminda Romano, no, nga iyaha nga sister tungod kay doon na siya sakit nga twice a week ang iyaha nga dialysis. So, atong i-include sa atong mga prayers si kapaglaom Luz Biminda. Mga kapaglaom, din nato kalimtan ang bana sa ato ang sender 3595. Mga kapaglaom, nagpa-appeal siya pag-ampo nga unta maayo na kini sa iyaha nga rayuma, no? O ang iyaha pod nga paryente
ug daghan kayong salamat sa ato ang pagsuporta pinaagi sa pag-ampo. Ingon man sa prayer request ni kapaglaom nini Sir na nga naa karon sa Gutalak, Zamboanga del Norte. No, maayong adlaw din na sa Zamboanga del Norte. Iyahang pag-ampo mga kapaglaom nga mahilayo sila sa kaning coronavirus yun karon pastor no nga naning kamot gyud kita og kanang maka-cope up kita niini og labi na gyud nga mahilayo ta niini og ang ilaha nga mawala na unta ang sakit kani nga sakit og managhiusa na sila sa pagsimba og mobalik na gyud ang tanan sa pagsimba sa normal na nga pagserbisyo sa Ginoo. And of course mga kapaglaom di nato kalimtan ang Galagnara family. Nagpaapil sila pag-ampo alang ilahang malampasan kini nga home quarantine. Yes, no? Tanan gyud nga family pastor ang tiktukan whole Philippines nato karon. Yes, quarantine gyud. Mga katawhan, yes. And of course, ang prayer request sina sa Plaridel Claveria nga unta dunay kabaskog og kapiskay sa panglawas ug kanunay malikay sila sa mga balatian nga naa sa palibot karon gikan na makapaglaom sa Ramos Helen dinaa sa Plaridel SDA Church. Makapaglaom di pud nato kalimtan no ang prayer request. This is the last prayer request ato ang batch 1 si sender 6757 makapaglaom gikan kan Julius Memehe. Nagpaapil sa pag-ampo alang sa iyahang igsuon nga naa sa Manila karon makapaglaom nga nerbiyoso kaayo. Siguro agi na pod kapag laom pastor sa mga nakahitabo karon no. Sa fear mo nang sa kasing-kasing sa mga katawhan karon. Yes, ang uban matrauma na, ang uban mahadlok na gyud. So we will pray for them with kapag laom pastor. Yes. Sige, atong iduko atong mga ulo, magaampo ta. Let us pray. Gamahanan nga Dios nini nga kabuntagon. Dako ang among pasalamat diha kanimo. Nga imo kami gitagaan sa higayon nga magkinabuhi nini nga kalibutan. Ug among ginadala Ginoo ang among tagsa-tagsa kaugalingon diha sa imong trono sa grasya. Among gipangayo ang kapasaylohan sa tanan namo mga kalapasan. Kung sa diin kami nakahataog kasubo diha kanimo. Human nimo kami mapasaylo ug mahinluan ang among kinabuhi. Among gidala Ginoo sa pag-ampo ang among mga higala, makaigsunan nga dunay mga problema sa ilang panimalay, sa ilang panlawas, sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Among ginaampo Ginoo una sa tanan. Ang usa ka request alang sa kaayuhan nga gidala karon ni Jenny Kaliwa. Iyang ginapaampo si Los Biminda Romano sa iyang balatian. O Diyos, ikaw nasayod sa iyang kahimtang. Tagai siya Ginoo sa kaalam, tagai siya sa lig-on nga pagtuo diha kanimo, aron nga maayo ang iyang panlawas. Tabangi siya sa pagsalig kanimo. Kauban man sa prayer request nining kabuntagon. Sa usa namo ka igsuon alang sa kaayuhan sa iyang bana nga dunay balatian nga rayuma. Ginoo, hikapa ang iyang tibuok nga lawas. Hatagi siya og kusog aron mabalik ang iyang maayong panlawas og magapadayon sa pag-alagad kanimo. Amo usab ginaampo Ginoo ang ginapangayo nga proteksyon ni Sister Nini Serna. Siya Ginoo hangyo diha kanimo nga imong proteksyonan ang iyang tibuok panimalay ni ining virus karon nga sa diin naghatag og kahadlok sa daghang mga katawan sa tibuok nga kalibutan. Proteksyon ni sila Ginoo nga malikay sila ni ini nga balatian. Amo usab ginaampo ang proteksyon sa panimalay sa usa namo ka sender nga ikaw magahatag kanila sa lig-on nga pagtuo samtang sila Ginoo na home quarantine didto sa Surala kining Galagnara family. Hatagi sila Ginoo sa imong manulunda nga maghatag kanila sa kahayag, paglaom, kalinaw sa panguna-una. Og sila Ginoo maproteksyonan ni ining sakit karon sa kalibutan.
Amo usab ginaampo Ginoo ang maayong panlawas nga imong ihatag sa among usa ka sender nga nagahangyo siya Ginoo gikan sa Plaridel, Ramos Helen. Ikaw nasayon sa ilang kahimtang, hatagi sila Ginoo og maayong panlawas, hatagi usab og kalinaw si Julius Mimihi. Ikaw Ginoo nasayod sa iyang kahimtang karon. Dunay kahadlok, dunay kabalaka, dunay nervyos, ug ang uban namo pang mga kaigsuonan nga nahadlok karon ni ining balatian. O Dios, tabangis la sa pagtutok sa unahan nga ikaw ang dakong Dios, wala imposible diha kanimo. Ikaw makahatag og solusyon sa tanang mga problema ug makahatag og kaayuhan. Salamat Ginoo nga ikaw magatubag ni ining among mga paghangyo sa imong mga anak. Amo kini ginalauman nga imo kining pagatubagon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Thank you for that prayer kapaglaom Pastor. Mga kapaglaom, kung kamo pod na bless sa ato ang programa karon, no? Kung doon na may mga prayer requests nga gusto po ninyo i-appeal sa atong pag-ampo, palihog i-text, itawag mga kapaglaom o i-chat din na sa atong FB Live. Pastor, natay very interesting topic once again, kading atong gitaytulan og asymptomatic Christian. Yes, asymptomatic Christians, no? Murag sama sad sa asymptomatic patients nato karon, no, sa ani ining coronavirus dinhi sa kalibutan. This is very common sa karon nga mga panahon mga kapaglaom, tungod kay dili lang ang uban ang apektado niini, mamahimo pud dayt kitang biktima, no? Isip Kristohanon mga kapaglaom. Proverbs 28 verse 13 ang atong quote of the day. Sa New King James Version, mga kapaglaom, nag-ingon, "He who covers his sin will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy." Yes. So kining asymptomatic Christians, no? Ato kining gikuha ang word sa asymptomatic nga mga pasyente karon sa kalibutan. What is the meaning of this, Ma'am Giselle? Sa imong idea sa gitawag nga asymptomatic? Ingon din niya sa Merriam-Webster Dictionary, Pastor, asymptomatic means presenting no symptoms of disease. Kaya na ingon nga, basi na ka ani nga sakit, wala ko ana. Negative ko ana tanan. So buot pasabot nga na siya ana nga virus o nga balatian. Pero murag dili na makita, no? Murag dili niya, wala siya simptoma. Wala siya mga signs. So mao na gitawag nato nga asymptomatic patient. So sa Christian sad ato sad na nga mo apply. Unya imong gibasa ganiha kapaglaom Giselle nga kung atong tabunan ng atong mga sala. So kining virus nga atong ginahisgutan karon nga mao atong topiko karon. Mao sad kini ang virus sa atong espirituhanong nga pag-alagad nga mao ang sala. That's right. Unya kung ato kining tabunan, murag normal lang ato nga kinabuhi, pero naa di ay sa atong kinabuhi, tinaguan day nato. So na gyud factor kapag laong Pastor nga posible gyud nato tabon-tabunan, tago-taguan or i-deny ang ato ang sala. Sa atong kalibutan, balik sa dito sa sitwasyon nato karon. Sa atong nasod karon mga kapaglaom nga nagatan-aw sa ato ang live dinhi sa Cebu. Aduna natay daghan kaayog mga cases, no, nga mga nag-positive sila, no? Pila ng atong positive karon as of yesterday, kini updated ni kapaglaom Giselle, as of yesterday noon, we have already 636 nga mga positive cases dinhi sa Pilipinas. Unya na atay 38 nga mga nangamatay og 26 ka naka-recover, no? So mao kini updated nato nga number karon sa mga pasyente. Unya ang uban ani kanila no, nga mga na positive sa virus, gitawag nato nga asymptomatic. That's right. So murag wala lang gid sila simptomas, di gid makitaan kung positibo jud ba ka, ay pa makitaan kung kanang grabe na, severe na jud kaayo. Hospital ako bang gani nila kapag laom Giselle, pag kabati na nila sa simptoma adto sa hospital, unya diretso dayon og kamahatay. Napoy ingon ana. So giingon din niya kapag laom Pastor, this current pandemic COVID-19 has symptoms, no, that ranges from one visible to severe. So sahay na kay usa ka simptomas, siguro baliwala lang nimo isa ra man ni dapat present lang gid sa ako ang upat kay para ma COVID-19 gid ang ako ang sakit. Pero
magkaanam-anam din ni siya pastor. Na maghinay-hinay din ni siya nga wala nato na matngunan tungod kay siguro ginabaliwala lang nato, wala nato dayon gi-inquire sa mga health ng mga people. Ingon po diri, this urges us to be alert and aware of our surroundings, that everything may not be as they seem. Actually, kapag laom Giselle, no, dito sa China o sa uban pa nga mga nasod, dako kayo ang percentage sa mga asymptomatic nga mga patients nga wala na sila kahibalo, unya positive na di ay sila, unya daghan na di ay natakdan. Now, according sa mga report, mga 30% sa mga dunay positive nga mga pasyente asymptomatic. No? Sumurag normal na sila, wala sila gibati, pero naa di ay virus sa ilang nga panlawas. Sa ilang panlawas. So pipila ka kanato din ha mga kapaglaom or watching with us today, no, nga asymptomatic pod sa ilaha nga kini ginatawag nato nga coronavirus. Apan ato pong ibutang sa ato ang espirituhan nga kinabuhi, no? Sa atong Christian life. So natay gitawag nga asymptomatic Christians. So unsa kini nga klase ka mga Kristiyano, gaalagad ta sa Ginoo, nagasimba ta, we are called Christians, pero asymptomatic daita sa gitawag nga virus sa sala. So ang ato ganiha nga mga kapaglaom ato gibasa ganiha nga verse na kung atong tabon-tabunan ang atong mga sala unya murag sa wala ra ang atong kinabuhi murag normal ra ta kunuhay, pero duna di ay tay mga sala nga tinaguan sa atong kinabuhi unya ginormal ra nato. Then kung ipadayon nato ni mga kapaglaom, dili nato ma-recognize that we are sinner and we need a savior. Dili nato ma-confess ang atong mga sala. Dili nato mapangita ang manuluwas. So this is the danger. Unya mahimo na lang nga normal sa atong kinabuhi, it will become a norm. Unya kapag laom Giselle sa ulihi, murag dili na nimo ma-recognize nga sala di ay na. That's right. And of course, I'd like to add kapag laom pastor nga kung sa sakit nga COVID or sa uban pa nato nga mga balatian sa panglawas, pwede ra kay nato ni i-deny kapag laom pastor sa tanta sa doktor or sa mga people nga concerned sa ato ang health. But of course, kita sa atong kagalingon kabalo gyud ta nga naatay kaning balatian, and pareha ra pud ni sa sala kapag laom pastor nga when it is very easy to deny, no, nga kanang i-deny ang ato ang sin, and it is very hard to accept kung unsa ang ato ang sala. And knowing mga kapaglaom nga dili lang kita sa kagalingon nasayod, no, kung doon na kita yung mga ginahambing nga mga sala, apan mas labing nasayod ang Ginoo. Yes. He knows everything. So kinahanglan dili ta malimot kapaglaom Giselle, no, mga kapaglaom, dili ta malimot nga dunay Ginoo sa langit nga nakakita sa atong ginapanghimo sa atong kinabuhi. He is an omniscient God na kahibalo sa tanan, omnipresent God, He is everywhere, og makita niya unsa atong mga binuhatan, dili nato na matago sa iyang atubangan. Unya kinahanglan nato siya nga motabang sa atong kinabuhi tungod kay sa atong kaugalingon dili wala tay mahimo. So ang question karon kapag laom pastor, how do we stop being a symptomatic Christian? Unsa may mga pamaagi, mga laka nga dili kita mamahimong asymptomatic Christian. So, una siguro sa tanan mga kapaglaom, let us recognize first that we are sinners. That's right. And we need a Savior. So that is the very important thing, the first thing that we need to do. Atong hibaloon that we have this sinful nature nga nakakinahanglan tag manluluwas, that every day in our life we need to have a constant connection with our Lord, and let us ask Him to fight the different viruses in our lives, kining mga sala nga nagkalain-lain sa atong kinabuhi. Kinahanglan nato nga pangayoon ang gahom sa Ginoo aron nga ato kining maatubang, no, to fight this virus. Yes, if we could able to rely sa mga doktor, mga nurses, no, kung doon na kita yung mga balatian, ang Ginoo ready gyud nga pwede gyud ta mo rely sa iya kung doon na pud kita yung mga sala. He is the searcher of hearts, no, ang iya nga law, ang iya nga mga balaod alang kanatong tanan is mo kini reflection sa iyang dakong gugma. Di nato isipon kapag ang pastor nga babag kini sa tong pag-alagad, strikto kay Ginoo tungod doon na siya mga law, apan ato ining himuon nga agi sa iyang dakong gugma sa iyang katawhan, doon na siya mga rules, no, ang gihatag kanato. And the virus seems very powerful right now.
But actually, this is just a small part of a much bigger story, mga kapaglaom. That's right. A story of love that outstands even angels. No? Kaya ang Ginoo, gamhanan kayo. We have a bigger God. Kining virus sa kalibutan, gamay ra ni God who can help us. That's right. So mga kapaglaom din ato lang ngayon, daghan pa kay ta gusto i-include sa atong discussion apan atong mo-proceed ta sa ato ang second batch. Yes, Una sa ato ang prayer request. Mga kapaglaom, nagpaampo din niyang usa ka kapaglaom nato si Ma'am Raquel, no, dinhaa sa Palawan. Doon na siya problema, pastor, alang sa iyaha nga relationship tungod kay daho kay nga desisyon sa iyaha nga kinabuhi, siguro butang nato special friend kini niya, and iyaha nga parents is dili uyon, no, sa iyaha nga gusto nga mahitabo. So atong i-pray ang iyaha nga relationship tungod kay this is very life changing sa iyaha nga decision, no? Kung mo-follow ba siya sa iyaha nga heart or mo-follow ba siya sa gilikanan, and of course mo-follow gid sa will sa Ginoo. And of course atong i-include si sender 0292, mga kapaglaom, gikan ni Kandarin Tukaw, no, nagpa-apply sa pag-ampo ala nga sa iyaha nga sa iyaha nga sakit, kundiin do na siya scoliosis kapaglaom, pastor, nga unta maayo na siya, og ang iyaha nga prayer is sa dili madugay maayo gud iyaha nga balatian. And of course gikan kang Merlin Dertir, mga kapaglaom, nagpapi sa pag-ampo alang sa iyang baby nga si Zion, 17 days pa lang ni kapaglaom, pastor, and sige ubo do na pud siya sip-on sa atong i-pray nga maayo na si baby alang nga sa iyaha nga sakit. Of course ka Milvet Ibal, no, nagpapi sa pag-ampo, mga kapaglaom, nga mahunong na jud kining coronavirus nga ana sa to ang palibot karon. And of course ang prayer request si kapaglaom Rachel Nunez, iyahang pag-ampo nga unta tabangan siya sa Ginoo nga maproteksyonan sila niini nga mga balatian og usa sa ilaha nga pangpag-ayo sa ilaha nga balatian, mga tambal nga ilaha siguro ginatumar nga unta maluwas sila niini nga katalagman. Of course kang Paul Suarez, mga kapaglaom, nagpaapil sa pag-ampo sa tanang naka-uniform personnel, labi na sa to ang mga frontliners, no? Dili lang sa to mga doctors, dili sa to ang mga nurses, apan sa tanan na to mga kanang government official, mga police, uban pa din ang naning kamot yun nga alang rang makatabang sa to ang sitwasyon karon. And of course natay prayer request gikan sa to ang FB live, mga kapaglaom, from Lily Clent Kahukon, no, family alang sa ilaha nga prayer request gikan sa Zamboanga del Norte, kapaglaom, pastor, apil sa pag-ampo sa protection specialist sa ilang healthcare workers and sa tanan yung mga frontliners. And of course kang Charmaine Abrantes na napapil sa pag-ampo nga tatabangan nato sila sa pag-ampo alang sila nga family nga anta dunay proteksyon ug maayo nga paglawas kabaskog sa panglawas. And of course ikan kang De La Cruz Jerry Bentahio, nagpapil sa pag-ampo kapaglaom, pastor, ay lang nga inta makasimba na sila din sa Dakulan Estancia, Iloilo. Yes, ato gin-include na ato mga brethren. And of course sa prayer request ni kapaglaom Jonalina Borlat Edra, nagpapil siya pag-ampo, mga kapaglaom, alang sa iyahang supplication for no work and no pay, mga ato ang mga brethren, no? Walay trabaho. Touch the hearts of our government leaders to pay attention for them, labi na gud katong mga nagkalisod nga pamilya. And of course sa prayer request ni Nathan Hale, no, napapil siya pag-ampo, mga kapaglaom, alang ilayo sila kanunay sa kadautan, of course sa mga kasakit, ug ihatag kanila ang himaya, labi na gud sa balaang espiritu, labi na gud niini nga panahon. Mga kapaglaom, ato kining pag-ampuan with kapaglaom, pastor. Sige, ako tang ginahangyo ang tanan, mag-ampo ta. Gamhanan nga Dios, nagadangop na sad kami kanimo sa pagpangayo sa imong panalangin, sa pagpangayo sa imong protection o sa pagpangayo sa imong tubag sa tanan namong mga suliran sa kinabuhi. Yes. Among ginaampo, Ginoo, si Raquel nga nasa Palawan, ikaw na sayod sa iyang kahimtang, tabangi siya sa pagdesisyon sa iyang kinabuhi. Nga doon na siya ay relasyon karon sa iyang partner. Hinaot, Ginoo, nga tabangan nimo siya nga ang iyang pagdesisyon masubay sa imong kabubuton aron maangkon niyang kalinaw ug kalipay. Amo usab ginaampo, Ginoo, ang usa namo ka igsuon nga dunay scoliosis, si Brother Darren Tukaw,
ikaw, O Diyos, magatabang kaniya, nga kining iyang school uses, maayo, o makapadayon siya sa pag-alaga diya kanimo. Kaoban man Ginoo sa usa ka bata nga si Bibi Zion, nga pila na ka mga adlaw do na siya ubo og sipon, ayuha siya, O Dios, aron nga mahimong malipayon ang iyang panimalay, ang iyang ginikanan, og sila makaalaga diha kanimo. Amo usab ginaampo Ginoo ang protection nga ginapangayo ni Milvet Ibal, tabangi sila, O Dios. Kaoban man ni Richel Nunez, ginapangayo nila ang protection gikan sa balatian nga coronavirus. Tabangi sila nga maangkon nila ang kalipay o ang lig-on nga pagtuo sa pag-alagad kanimo, taliwala nining mga balatian sa kalibutan, dili sila mahadlok niini, O Dios. Tabangi usab si Paul Suarez nga nagapangayo usab Ginoo og protection alang sa tanan namong mga frontliners nga dunay mga ginahimo nga importante nga mga butang nagkalinlain nga buluhaton kining among mga higala nga mga uniform personnels sa ilang mga responsibilidad. Ilikay sila Ginoo sa katalagman o ilikay sila sa mga balatian. Amo usab ginaampo si Clint Kahukon nga sa protection nga iyang gipangayo, tabangi sila Ginoo. Kauban sa Abrantes, ikaw, O Dios, magahatag sa protection nga ilang ginapangayo sa ilang tagsa-tagsa kaugalingon o sa ilang tibuok nga panimalay. Amo usab ginaampo nga tabangan nimo si Jonalyn nga bisan walay mga trabaho karon Ginoo tungod ni ining lockdown o community quarantine, apan hatagi sila sa ilang mga kinahanglanon. O amo usab ginaampo ang ginapangayo nga proteksyon ni Nathan Hale. Ikaw, Diyos, nasayod sa ilang kahimtang, isa ilang kinahanglanon, tabangi sila. Kauban man ni Brother De La Cruz sa Estancia Iloilo, sa ilang nga concern sa ilang panimbahon, tabangi sila Ginoo nga sa bisan diin sila, makasimba sila, makaalagad kanimo niining panahon sa kalisod o sa kahadlok. Haligo na ang ilang pagtuo diha kanimo Ginoo, kay dunay paglaom sa imo nga pagbalik. Amen. Salamat Ginoo sa imong paghatag ug sa pagtubag sa among mga kinahanglan. Amo kini ginatugyan ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much Kapaglaom Pastor for that very powerful prayer, no? Thank Alang nga sa to ang conclusion, Pastor, unsa man nga to ang ikasulti alang sa to ang mga kapaglaom. Yes, mga kapaglaom, God knows the end from the beginning. He is acquainted with the hearts of all men. Busa atong itugyan ang atong kinabuhi diha kaniya, kita mga makasasala pangayuan atong kapasaylohan, aron nga ayuhon taniya sa atong mga balatian espirituhanon ug pisikal. He reads every secret of the soul. That's right. We may appear blameless, faultless, without a sin-free Christian, but the thorough work of preparation must go on with all who profess the truth until we stand before the throne of God without fault, without any spot or wrinkle or any such thing, mga kapaglaom. God will cleanse us if we will submit to the purifying process. Pag kanindot, yes, mga kapaglaom, kung ato lang yung isubmit ang atong kagalingon sa atong Ginoo. So mga kapaglaom, naman kita igong oras atong pasalamatan ang tanan natong mga kapaglaom, labi na gyud nakiguban ka nato sa ato ang pag-ampo today. Yes, thank you so much. Mga kapaglaom, present your sins to our loving Father and ask for His forgiveness. This is your kapaglaom, Pastor Quinto of Channel Cebu, saying, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Let us remember Christ's words, mga kapaglaom, nevertheless, not my will, but thine will be done. This has been your kapaglaom Giselle of Hope Channel Cebu, reminding you that God shall supply all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. See you next time sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.